Magandang araw mga kawanluna. It's another Thursday morning. Kasama niyo pa din ang inyong mga lingkod Attorney Manny Luna po. at Mona Yamat para sa One Luna! At ngayong araw mo na marami tayong pag-uusapan na sigurado akong makaka-relate ang ating millions of kababayan. Kasama na rito ang mga issue tungkol sa mga ibinibentang peking produkto sa merkado. Tama ka dyan, attorney. Sa totoo lang, bilang dating entrepreneur, dati kasi akong may clothing business, attorney. Nakakadismaya na totoo ka sa mga binebenta mo. Tapos may mga business owner na ginagamit ang kawalan ng kaalaman ng mga mamimili para manloko ng kapwa para lang kumita. Tama yun, no? Dami din talagang scammers na din, attorney. Agree ako dyan muna. Minsan na rin akong nakabili ng mga produktong akala ko ay authentic, pero akala ko lang pala. Yun ang magandang example, attorney. Ito yung sinasabi nating expectation versus reality. Sa katunayan mo na isang ang issue na related dito at talagang nakakaalarma ay ang pagdami ng mga kababayan nating naluloko ng mga peking COVID-19 vaccines na parang candy lang na ibinibenta sa merkado. Can you believe it? At this time of the pandemic, Grabe, talagang may no? mga taong nananamantala pa rin sa kanilang mga kapwa. Correct, attorney. Actually, nakita ko nga ang trending Twitter post ni Pasig Mayor Vico Soto tungkol sa yung binebenta na Pfizer na peke pala. At alam mo yun, nagkakahalaga yung box ng Pfizer na yun ng 60,000 pesos kada box with 50 vials. And in connection to that, narito na, attorney, ang bago nating segment, ang Money Talks. Hindi to MO ha, MA muna. Sa akin na lang yung MONA at Baka EA maghiram pala, ka ngayon sa akin ng Money Talks. mag-loan ka sa akin thinking na it's MO ha. It's Money Talks. Sa segment na ito, pag-uusapan natin ang mga legal actions on any related issue. Malaga po ito para sa ating mga kababayan, lalo na sa ating mga ka-millennials at ka-Gen Z dyan. Yung mga Ay, kaedad mo. Kaedad ko. Hindi po. Actually, tama, attorney. Kailangan natin niyang malaman. para nag-disagree ka muna ha. Nung sinabi ko, mga ka-millennials at ka-Gen Z Ilang taon ka na ba, dyan. attorney? Mukhang 20 pa rin. Yes, millennials at heart ka pa din naman, attorney. Siyempre, Yes. age is just a number according to them. Tama po, At attorney. mga kalabaw lang daw ang tumatanda mo na. Opo. Ay, tingnan mo, wala akong antipara ngayon, wala akong Ay, oo eyeglasses. nga pala. Ba't hindi ka naka-eyeglasses? Nakikita mo pa ba ako, Well, attorney? alam mo, gumagamit lang ako ng eyeglasses pag nagbabasa. Opo. Pag ang kaharap ko ay magandang babae, 20/20 ang aking vision. So, Taray, hindi ko na attorney. kailangan mag-eyeglasses. At yan ay... Nilaloko mo ata ako, kaya mo tinanggal kasi ayaw mo ko At makita, hindi lang attorney. yan, hindi lang yan reality when it comes to Attorney Manny Luna. Lahat yata ng lalaki, yan din ang sinasabi. Ewan ko lang. Sige Ngayon nga. ko lang nalaman yan. Mag-comment kayo sa ilalim kung talaga bang lahat ng lalaki ay nagiging Oo, 2020 parang- ang vision pag maganda ang kaharap. 2020, pag maganda daw ang kaharap, tinatanggal nila yung kanilang eyeglasses. Ganun pala. Ayun, attorney. For our money talks, syempre related dyan sa mga pag-uusapan natin yung mga peking produkto na naglipa na sa merkado. Ngayon ang tanong, attorney, ano pa ba mga maaaring gawin ng ating mga kababayan tulad ko na isang entrepreneur at minsan na rin na peke ng mga produktong aking nabili? Parang may hugot ka dyan ha. Baka Ay. iba yata yung tanong na yan ha. Hindi kasi, attorney, para to sa mga kababayan natin na alam mo yon, lalo na ngayon, online na lahat. Okay. Ang businesses lahat halos ngayon online na at minsan ng mga kababayan Na-scam natin pa rin. nagtitiwala na lang. Oo. Kaya ayun, nasa scam pa din. Meron nga yung nakita mo Minsan yun minsan sa pag-ibig na scam din. ay, oo. Oh, Parang din na ikaw ang biktima. maraming hugot, attorney. Ako wala pa akong Broken alam hearted dyan ka kasi ba ngayon? alam mo mga ka-millennials dyan, mga ka-Gen Z,
makaedaran natin. Hindi ko pa alam yan. Gusto ko daw ibatiin si, hi Miss Catwoman, yung wife ni Attorney Luna, hello po. Well, going back to your question, no, may mga remedyo ka na pwedeng i-take, no? Tulad ng Yes, pagsampa ng isang kasong estafa or fraud, no? Laban doon sa nanloko sa iyo. Yan ang first na gagawin, Attorney, pag Well, naloko isa lang ka. yan sa mga remedyo kung gusto mong i-take yung remedyo na yan. Pwede rin magsampa ka ng online complaint Opo. sa DTI or sa Intellectual Property Office in case na registered yung produkto mo, trade name, or yung business name mo. So, yan ang mga remedyo na pwede mong gawin. In addition to that, pwede rin magsampa ka ng kasong civil for damages at kubrahin mo yung nanloko sa'yo. Pwedeng millions in damages if justified at pwede rin isampa mo kasama doon sa criminal yung civil damages naman na ikokobra mo doon sa nanloko sa'yo. So marami kang remedyo actually sa batas at pananagutin natin yan because justice must be served. Tama kayo. So, Attorney. kailangan yan muna. Mamaya, ang ating mga kababayan ay pwedeng magpadala ng mga tanong sa atin tungkol sa mga ganong related na issue at pwede rin nating sagutin yan sa ating Money Talks sa programang One Luna ng Brown Pond Productions. Maraming salamat, Attorney. Napakarami kong natutunan tungkol dyan. Sa susunod, hindi na ako muling magpapaloko. Parang iba ang understanding ko dyan. Ayoko na magsalita. Tumatawa si Mona, mga kababayan. Parang totoo yata yan. Hindi naman po, Attorney. Ayun. At tulad ko na marami pang tanong, lalo na on your legal rights, i-comment nyo lamang po on the comment box or PM us through our social media accounts at TV Koto Official or on our YouTube channel, TV Koto. Very clear. Yan ang serbisyong Money Talks Money na Talks. syempre lagi nyong mapapanood din sa Signal TV Channel 107 sa TV Koto at our new time slot at 9 a.m. Bukod dyan muna mamaya, isang related issue rin ang ating pag-uusapan kasama yung isang regional director ng Department of Trade and Industry. Kaya huwag kayong aalis mga kawan Luna. Magbabalik kami ni Attorney Luna. Just stick around! Kulang na nga kami sa tubig. Minsan na nga lang may tubig, gabi na nga lang. Tapos kulay brown pa. So kulang tayo talaga ng water impounding just for the household use. We have to balance the need to protect public health saka yung quest for justice. Short but very striking, may impact. There's no balance there at all kasi everyone is scared for their lives. Pag document kasi hindi mo siya makikita kung authentic ba siya, genuine, sa video conference. Dahil nabawasan po yung kanilang workday, mababawasan din po yung kanilang kita. I think nature is sending us a message to go back to the basics, embrace living a minimal life. Tuwing Huwebes sa TV Koto. When you trust the women, nai-empower mo na You siya. need to understand na lahat talaga nagkakaroon ng adjustments. Explain yourself too much, we're all on survival mode. Forgetting is not healing, you know? Kailangan ng psychological clearance. Dito pa rin sa programang Women! 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 Pampas GV. Yes, pampagood vibes. Ayan. Welcome back mga kawan Luna. Ito pa rin ang inyong paboritong programa sa umaga, ang One Luna. At kasama ko ang aking magandang co-host na si Mona Yamat. Ayun.
magandang umaga sa ating lahat. Mukhang mas maganda ka pa sa umaga, Mona. Mas maganda ka sa gabi, attorney. Okay, so mga kawanluna, ang ating guest ngayong araw ay isang batikang public servant. And he is no other than the Regional Director of DTI Mimaropa. Isa sa mga malaking area na sakop ng DTI, no? Kasi by region naman yung kanilang organization. Meron din silang provincial offices. Pero itong Mimaropa, isa sa mga malaki in terms of area because this covers a lot of provinces. And we have now, dito sa ating programang One Luna, ang ating butihing public servant na si R.D. Joel Valera. So, bibigyan po natin muna ng konting, probably 2 minutes si R.D. Valera to introduce himself para malaman naman ng ating mga audience kung sino ba si R.D. Valera. Yes. R.D., I'll give you about 2 minutes para malaman ng ating mga kawanluna dyan kung sino si R.D. Joel Valera. Magandang umaga, mga kawanluna yan. No, ating mga tagapakinig at tagasunod sa ating programa. Ako ay Joel Valera, ang Regional Director ng Mimaropa. At the same time, ako rin yung Project Manager ng DTI CARP, itong Comprehensive Agrarian Reform Program na kasama natin sa DAR, no, sa Department of Agrarian Reform. Ako ay tubong Mimaropa, Occidental Mindoro, no? At siyempre dahil dito ako nagtapos, dito ako gumawa ng mga iba't ibang mga proyekto. Ako ay isang tubong local Occidental Mindoro. Pero sa dami ng mga lugar ay talagang ginusto ko ang Mimaropa dahil ito isa sa mga, sabihin natin, mahirap na lalawigan. Pero kung titingnan mo sa history, ang Mimaropa ay maraming mga bagay na dapat nating tingnan. Number 1, Palawan. Number 1, tourist destination worldwide, no? In the world. Tama. Yung El Nido, ang Underground River, ang Coron, ang Amanpulo sa Agutaya, no? Marami yan, maraming bagay. Sa Occidental Mindoro at Oriental Mindoro, andyan yung Puerto Galera. Sa Occidental Mindoro, yung Apo Reef na diving site at yung kakaibang nag-iisa nating national animal, yung Tamaraw, no? Romblon naman ay kilala bilang isang lalawigan na kung saan ang magaganda at first class na marble ay handyan. At ang Marinduque ay yung ating tawag dito, mahal na araw ay nakikita diyan sa Marinduque. At ang maganda dito, alam niyo ba sa Marinduque, handyan yung nagsimula ang pagsukat ng buong Pilipinas. Handyan yung puso ng sukatan. Yung diyan nagsisimula, sinukat ang lahat ng lugar sa buong Pilipinas. Kaya tinatawag namin ang Marinduque ay puso ng Pilipinas. Simpleng buhay lang tayo at gusto ko ay mapaunlad ang maliliit na negosyo. Yung mga ekonomiya natin ay mapaunlad, especially dito sa Mimaropa. Dahil kilalang kilala ang Mimaropa sa lahat ng mga agricultural products. Ang problema lang ay hindi kilala na dito pala nanggagaling. No? Katulad kunyari ng bangos at asin ay dito galing sa Mindoro yan. At ngayon ay pinagmamalaki namin ang tuna ay dito na rin ang gagaling sa Occidental Mindoro. At bawat lalawigan ay may kanya-kanya talagang magagandang klase. Like yung Oriental Mindoro ay tinatawag na Calamansi King of the Philippines. At yung Palawan ay tinatawag na ito ay ang puso ng mga kasoy. Wala yung Antipolo kasoy kundi lahat yan nanggagaling sa Palawan. At lahat ng ngayon ko lang nalaman. So, RD, yung iyong region, isa sa pinaka rich in natural resources, lalong-lalo na sa mga seafoods, agricultural products, diyan nanggagaling sa Mimaropa. And you're the right person to speak about ang mandato ng DTI when it comes to dito sa pagnenegosyo and also mga price regulation and control, no? So, without much ado, RD, we will focus on the questions, no? Kasi
isa sa mga batikang director natin si RD Joel Valera. So, he is in a position to answer these questions muna. Kasi kung ibang tao ang tatanungin natin, hindi nila masagot ito ng tama. At saka yung credibility, wala eh. Pero si RD, he really knows his job very well and experience po yan. So mga kawanluna, we will ask RD kung ano ang basehan ng presyo ng bilihin o yung tinatawag nating RD na SRP, Suggested Retail Price. Ano ba ito? Ang proseso kasi ng suggested retail price ay nanggagaling mismo sa manufacturer. Hindi sa DTI. Yan ay pinag-uusapan ng manufacturer, DTI. Kung a-approve ng DTI ang proposed na SRP. Kasi tinitingnan namin yan lahat ng mga ingredients, labor, lahat ng expenses at mag-come up ng isang presyo na talagang ito naman ay tatanggapin ng acceptable ito sa mga ating mga consumers, no? At yan ay bago kami nilabas, like kunyari dadalhin mo sa Mindoro o sa Mimaropa, isasama mo diyan yung traveling sa yung ibang mga incidental expenses bago i-approve. Yung mga SRP na nilalabas ng mga kumpanya, kalamitan yan ay nasa Metro Manila. Pero pagdating sa mga probinsya ay ginagawa namin ng ibang SRP yan. Para kasi kawawa naman yung mga sellers natin, no, mga negosyante, kasi lahat yan isasakay mo sa barko. At siyempre, yung barko, may nakasakay sa truck yan, babayaran mo yung balikan na barko, yung biyahe ng truck sa barko para para may transport makarating, cost. No? At yun ay sinasama yung mga incidental expenses, pati yung mga handling na yan. So ang SRP ay makatarungan yan para sa mga consumers dahil hindi kami pumapayag na basta na lang magbigay ng presyo, no, sa suggested retail price sa manufacturers without justifying lahat ng mga expenses na nakuha nila para naman maibigay yung tamang presyo. Sa mga consumer naman ay sila naman ay amenable sa ganong paraan dahil nakikita naman nila yung hirap pagdadala ng mga produkto sa mga probinsya. Ganon din ang ginagawa namin sa iba't ibang region na lalo kunyari malalayo siya, talagang mayroon siyang isang masusing konsultasyon sa mga manufacturers, distributor para mailagay talaga ang tamang suggested retail price. Okay. RD, ano ba ang mga produkto or basic goods or commodities na pwede nating maituturing na basic at vital sa ating public, no? Lalo na ngayong may pandemya tayo, maraming nagtatanong, ano ba ang magagawa ng ating DTI para ma-monitor at ma-regulate yung presyo, lalo na ng mga basic goods. For example, yung bigas at saka mga canned goods, usually yan ang mga basic. Pero si RD Joel may include other commodities because that is his line of work. So ano ba mga considered na basic commodities, RD? Sa monitoring kasi, no, sa bawat agency, may 5 ahensya kasi na nag-handle ng mga basic necessities. Okay. Meron kasi tayong basic necessities, saka meron tayong prime commodities. Kasama natin dito ang Department of Agriculture, ang Department of Environment and Natural Resources, ang Department of Health, at ang Department of Energy. May kanya-kanyang produkto na sinasakop ang bawat ahensya. Katulad kunyari sa agriculture, ang basic necessity niya kunyari katulad ng bigas, ng mais, ang cooking oil, ang fresh, dried and other marine products, beef, poultry, fresh pork, fresh milk, fresh vegetable, root crops, sugar, and fresh fruits. Yan ang under sa Department of Agriculture. Pagdating naman sa Department of Trade Industry, ang hawak naman namin lahat ng mga manufactured, yung canned fish and other marine products, processed milk, coffee, laundry soap, detergent, candles, bread, salt, potable water in bottles and containers, locally manufactured instant noodles. Okay. Pagdating naman sa DNR, yung firewood and charcoal ay hinahawakan niya. Pagdating naman sa Department of Health, lahat ng classified na drugs o gamot na ito ay kinlassify ng DOH as essential. Pagdating naman sa Department of Energy, yung mga LPG natin, no, saka yung mga kerosene ay under sa Department of Energy. Okay. Pero pagdating sa sa mga probinsya kasi like sa DA, no,
wala nang provincial office and Department of Agriculture. Kaya dito sa Mimaropa, ang ginagawa namin ay tinitingnan nila namin yung mga basic necessities na under ng DA at nire-report namin sa regional office ng DA. Ang maganda rito sa ginagawa namin ay nagmo-monitor kami ng meron kaming yung sa DTI mismo ay minomonitor namin weekly to doon sa mga malalaking munisipyo. Kunyari, dito sa Occidental Mindoro, ang pinaka-capital niya Mamburao, yung malaking sumunod ay Sablayan at pinakamaraming tao at maraming negosyo, San Jose, minomonitor namin linggo-linggo yan para makita namin yung trend ng paggalaw, yung trend movement ng mga produkto at presyo. Kasi ang tinitingnan namin dito, hindi lang yung presyo, kundi yung supply. Kasi pag naubusan ng supply, siyempre taguan na yan, no? Isang halimbawa ng pandemic, hindi nga necessity. Pag ako bumabiyahe, naharang ako ng mga checkpoint. Kala ko naman kung anong tatanungin sa akin, yung pala sasabihin sa akin, Sir, bakit kaya ang mahal-mahal ng Hinebra? Yung bilog ay inaabot ng 120 na, yung 4 kantos inaabot ng kulang-kulang 300. Ay sabi ko nga dahil nga may ban, may pandemic, ganun ang nagiging nila. Pero siyempre sa amin hindi namin pwedeng i-monitor yan, hindi namin sakop yan. Okay. Pero pinapatingnan ko pa rin para lang makita natin kung ano nangyayari sa ating mga lalawigan. Okay, RD, I'll cut you there. Kasi may tanong sa iyo ang aking co-host na si Mona Yamat, no? Mona. Yes. Ayun po, RD. So, bilang simpleng mamamayan lang at alam mo, ngayong pandemic, lahat ng tao ay naghahanap ng negosyo, di ba? Pero maliit lang. Pag online business po ba ang meron ka, kailangan pa din ba i-register sa DTI? Yes, may bagong department order kami ngayon, no, na nilabas si Secretary Mon Lopez o ilalabas pa lang, na ang sinasabi dapat lahat ng online transaction, lahat ng online business ay kailangan rehistro sa DTI. Bakit? Kasi ang daming nanloloko sa online. Talagang ang namin libo-libo talaga ang complaint na tatanggap namin kasi marami yung ating mga kababayan naman nag-go online, yung pala wala namang gagawing online business, walang transport. So, halimbawa pinakita sa yung picture, umokay ka, umorder ka, pagdating doon, hindi yun ang dumarating sa iyo. In short, siguro uso talaga ngayon, attorney, kasi online na nga halos lahat eh. So, RD, ang tawag dyan, scams, no? Scam. Paano kaya natin may iwasan ng mga ganito, no? Kaya kailangan talaga registered ang mga mamamayan natin, bumili sa mga registered na shop online. Yes. Kasi ang problema namin kasi, pag nagreklamo sa amin, naka-online, hindi mo naman makikita yan sa online. Opo. Madali nang i-erase yan. Ngayon kung yan ay nakarehistro, no, kahit sa DTI, at least matitrace mo ang pinagmulan at kung sino yung nanloko. Yung iba talaga, yung talagang iba talaga gusto lang manloko kaya ayaw magparehistro. Pero yung marami na sa amin nagre-rehistro ng online ngayon. Dahil nakikita nila yung kasi ibang mga buyers gusto nila ano bang business name nyo? Kayo ba yung nakarehistro bago kami bumili? Ay talagang hindi natin maalis may mga time talaga na hindi maiwasan yung scammers. Hindi maiwasan Oo. Ay, pag nakita mo ang mura-mura tapos may pala. follow-up lang ako muna. Yung isang, di ba, yung isang naging nationwide issue. Bumili yung estudyante ng isang laptop. Binili niya ang mura. Nakita ang dumating sa kanya. Bato ang laman, di ba? Ng box? Parang mga gano'n. bato. Oo. Okay, mga ganun ba? Ang mga ganitong mga scam, no? Anong pwedeng gawin ng publiko pag nabiktima sila para ma-report sa inyo at magawa ng aksyon? Ay, alam niyo ang problema pag hindi ka nakarehistro, hindi ka matitrace talaga. Kaya... Oo, kasi pag binura mo yan sa online, wala na Di ba? Yun ang isang sinasabi namin. Buy at your own risk nga. Granting registered. Registered ka para magkaroon ng ano justice. Ano kayang mga kailangan ng ating mamamayan pag gusto nila irehistro ang online business po nila? Napakasimple lang. Pumunta ka doon sa business name registration system, BNRS ng DTI, kahit DTI registration, makikita mo ron. Mag-o-online ka, doon mo na rin i-download yung mga application form. Within 15 minutes, makukuha mo na yung ano. Tapos ang bayad mo kasi, pwede ka magbayad online payment din. Naman okay. Saglit lang.
Saglit mo, lang. pwede rin. Sandali lang ako. Tapos ibibigay, pagka-approve doon, may piprint mo na yung approved na business name sa'yo. Yeah. Mm. And of course, aside from that, you have to register with the LGU para sa business permit. Di po ba? Ay, oo. Pagkatapos mo ng DTA, kasi hindi ka matatanggapin ng Business LGU permit pag na. wala kang business name. Oo, kasi ang tinitingnan ng LGU, ano ba yung i-register mong pangalan? Approve ba yan? Parang ganyan. Kasi iniiwasan namin, kaya na-approve ng DTA ang business name, yung iba ay pagsikat na yung isang negosyo, gagayahin. Tama. Para makuha niyo yung Tama po yan. katikatan ng negosyo na yan. Diba? Ngayon kung nakarehistro yan, pag nag-rehistro ka ng same name, Bawal na yun. ay hindi yan na-approve ng DTI kasi merong may proseso na sinusunod. Alam mo, RD, meron akong kaibigan na nabiktima dyan. Yung kanyang bagong negosyo na sumisikat pa lang, bigla na lang merong kumopya dun sa pangalan. Although ibang produkto ang binibenta, hindi katulad ng binibenta niyang produkto. Pero same name. ang sabi niya, registered yung aking pangalan sa DTI, meron akong protection dito. So, ang sabi ko sa kanya, well, mayroon kang karapatan, then ipaglaban mo yan because precisely, nagpa-register ka ng business mo para ma-avail mo yung protection ng batas. Kasi minsan, attorney, may mga ganito may nag-register sila ng DTI, ito yung pangalan niya, pero ang ilalagay niya sa brand name niya, pangalan ng iba. Parang yung sa resibo, iba, pero ang pangalan niya mismo sa Pero product niya, iba. Fraudulent yan, mga ganon. Anong magandang gawin kaya doon, RD? Pag gano'n. Di ba, uso kasi gano'n, yun Uso Ang talaga. ginagawa kasi namin, pag kilala ka na at sikat ka na, no, sabi namin, iparehistro mo yung yung trade name mo sa Intellectual Property Office. Pa-IPO. Iba naman talaga, yun. IPO Parang talaga. mga trademark naman yun. Yeah, Opo. tama. Kunyari, ano ba maganda? Kunyari, Jollibee. Di ba? Pwede, kasi ang sinasabi ng DTI, sound ay hindi pwedeng gayahin. Kunyari, Jollibee. Jollibee. Opo. Joly. Bawal yun. Opo. Bawal Kaya din yun. nila yung sound. Tapos iba lang ang spelling. Sound, bawal din sa Opo. sound. Ngayon, Ganun para pala. makasigurado ka at hindi ka gagayahin kahit sa sound, pwede ka mag-rehistro sa intellectual property, yung sa trademark mo, no? Kasi yun nakarehistro. Kasi meron kaming mga incidenteng ganyan. Yung isang gumagawa ng mga bags, etc., no? Sa local raw materials, ay sinusupply niya doon sa isang sa isang buyer niya. Oo. Ang Opo. problema ay nirehistro niya sa IPO. Ay nung sabi namin, nung pinaparehistro na sa IPO, nakarehistro na. Naunahan siya. Okay. So, siyempre kilala na yung pangalan mo dun sa product na yon. Ay hahanapin nila yung pangalan. Ganun naman ang mga insidente. Okay, ito naman, RD, may iba naman tayo ng konti. Di ba may mga OFW tayong kababayan na umuwi dahil nagkaroon ng problema abroad. May mga ayuda ba or assistance or subsidy or financial assistance na naibigay or binibigay ang DTI para matulungan po sila? Pero bago ko puntahan yung mga returning OFW. Yes. Doon sa mga MSME natin, no? Na medyo, siyempre alam mo sa probinsya, di ba? Utang dito, utang doon. Hindi nakakabayad, nagsasarado yung mga sari-sari store. Tama. Meron kami kasing isang attached agency, ang tawag namin doon ay Small Business Corporation. Okay. Ngayon ko lang nalaman. Opo. Ito yung nagpapautang sa mga maliliit na negosyante. Hanggang yung maliliit na negosyante talaga, kunyari mga car wash, tindahan, maliit na grocery, pwede kang umutang hanggang 200,000. Talaga? Para Malaki din makabawi ka lang. Oo. Pautang nga Ang po tawag ako. namin dito ay CARES 2. No, CARES 2. CARES 2, Itong CARES 2 nito ay mga 3 taon mo babayaran. Matagal din. Oo. Makabawi May interest pa to, Pero RD? hindi pa yan Ilang ang maganda. percent po kayang interest nito? Ito pa yung maganda. Walang interest. Interest At isang taon ang grace period. Maganda to.
Mga kababayan, alam niyo na po. Ayaw mo pa yan. Paano sila Diba? magsimula dyan, RD? Para alam nila kung gusto nilang i-avail to, saan sila pupunta, anong mga paano kailangan, Okay. requirements. Pero bago ko sabihin kung saan kayo mangungutang, ay Opo. puntahan natin yung mga OFW. OFW Opo. naman. Yung Opo. kanina, yung Pero tanong kami natin. Mas excited kasi ako. May tinatawag kami kasing Mauna ako doon, Heroes Program. Heroes program. Program. Heroes. Meron pala tayo. Helping the economy recover through OFW Enterprise Startup Program. Wow. Heroes Program. May programs din pala tayo para sa OFW, attorney. Hindi diba? lang alam ng mga ating kababayan. Congratulations sa Secretary Lopez, ang boss mo, Alam mo, Secretary kung Lopez, halimbawa, one of the bumalik ka, leading siyempre, light ng DTI pandemic, yan. hindi ka makakabalik. Tama Wala po. kang konti ng puhunan mo, pwede Opo. ka umutang. Mm-mm. Anong pwede mo ma-loan sa Small Business Corporation? Mm-mm. Maximum of 100,000 to start. Okay. Para sa OFW po to, no, RD? Yes. Opo. Yes. Oo. Ang grace period lang maliit, maiksi lang eh. Mm-mm. 12 months lang. That's 100,000. Mm-mm. So 112 months Okay. ang grace period. Ibig sabihin, magbabayad ka ng umpisa mo after 1 year. Aha. Mm, wow. Wala lang Nakabawi ka na interest. nun. Oo. Walang interest. Wala pang interest. Walang interest. Oo. Walang collateral. Interesado na si Mona dito. Opo. Ay, di ba? Mamaya muna, sasabihin ko sa inyo Yes paano po. gagawin. Pipila agad ako dun sa 200,000 na pautang. Paano ka mag-a-apply? Paano ka mag-a-apply? Yes po. Ano po? Opo. Kailangan mag-register ka lang at kumpletuhin mo yung one-day training sa Philippine Trade and Training Center. Mabubuksan mo rin yan sa Online. sa Online program. portal. Online. Oo. DTI No? portal po ba ito, RD? Ang pupuntahan nila? Oo, Okay oo. po. Ang ano mo lang, ano ba yung BIT? bit.ly. Hindi ko alam kasi. bit.ly/heroes registration form. Ayan. Yan ang link. Yan ang link. Yan yung link, ilalagay natin yan sa Yung link pala, ilalim link pala ng yan. ating show. So yan, mga kababayan, puntahan natin yan. Para Wala madali ka- na wala yung ka- buhay nila. Mamaya, RD, kukunin namin yung link na yan para pwede natin ilagay yan sa Opo, ating ilagay natin. screen para makita ng publiko na ang Papabigyan ko DTI ay... kay Bianca. Hindi, napadala ba kayo ni Bianca yung aking information officer? Anyway, sige, 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 mamaya, papadala ko pwede kayo. natin gawin yan mamaya. Sige po. Oo. Yung, Kung ikaw ay OFW, Opo. paano ka mag-apply? opo, No? Number 1, ihanda yung mga sumusunod na dokumento. opo, ano po. Ay, excited. Yeah, Scan excited ka na copy ng muna. passport. Aha. Scan copy ng passport. Scan copy ng Scan copy, passport. Scan copy ng passport. Opo. Okay. Video presentation Video presentation. Bakit gusto niya ng mga magnegosyo? aplikante na tuturuan sa paghahanda ng video presentation sa PTTC training. Okay. Okay po. Ipapadala ko sa inyo lahat yung guidelines. Opo, opo. Ngayon, gagawa kayo ng parang proposal. Business model canvas ang tawag namin doon. Opo. Doon sa mga loan amount above 50,000 hanggang 100,000. Ibig sabihin, parang ito yung feasibility study mo, pero hindi siya feasibility, kundi yung business model lang. Simple lang. Simple Opo, lang. opo. Oo. So, Tapos, friendly ito pumunta for ka the sa applicant. Opo, pumunta ka sa https://brs.sbgfc. Ayan. Link Mga na kabayan, naman yan. ilalagay natin yung link sa ilalim. Oo, link na naman yan. I-click nyo lang yan at Mamaya. diretso sila Tapos doon. lalabas doon, apply now. Apply now. Okay. Yun lang, ganun kasimple. RD, yung sa isa naman, 100,000. yung sa para doon sa mga kababayan natin na gusto i-avail yung 200,000 na loan para sa mga gusto magsimula dito sa Pinas. Mag-ano ka rin doon sa SB Corporation. Doon din po. Ganun pa rin. Ganun pa din. Okay, sige po. Ganun na rin yun. Ganun na kasimple. Kasi doon sa hanggang 5 million kasi doon sa CARES, no? Opo. Kalimutan ko lang yung ibig sabihin ng CARES eh. Pero ano pa rin yun? Programa pa rin Ng DTI.
Maganda po ng ito DTI. kasi hindi alam ng ibang kababayan natin na may ganito palang existing programs para sa kanila. Marami na nangungutang, nakakailang bilyon na ang Nako, pautang maraming namin. manonood nito, RD, kasi may libreng Isa na pautang, si no, Mona. no interest. Sa totoo lang, si Mona, Meron pa isa. active Ano to pa sa po? business, eh. May isa pa daw, Ang attorney. Meron pa isa. Department of Tourism ay may pondo sa papautang sa mga tourism-related business. Industries. Ibinigay din ito sa Small Business Corporation Okay ng po. DTI. DTI rin. Para doon Wow. sila mag-a-apply. Kunyari, ikaw may resort, no? Opo. Medyo nasira ng bagyo o nagkaroon ng diferensya. Yes po. Pwede ka rin umutang doon. Okay. So, Ganun din ang ano niya, walang may grace period, mababang interest, no? Walang masyadong requirement, basta ipakita mo na kailangan mo yung pondo para makabangon ka sa pandemic. Kasi alam Ganun niyo lang po, RD, pinaka-reason. magandang programa yun. Kasi kailangan nating tulungan na ibangon yung mga nasa tourism industry natin. Kasi sila din na magdadala sa atin ng ano talaga, RD, Oo. kailangan ng Yung ating mga kababayan, kung nasaan man silang probinsya, Opo. no? Pumunta lang sila sa DTI at magtanong sila sa DTI tungkol sa pautang ng Small Business Corporation. Kung hindi sila Small Business makapag-access sa link Ayun, ng Small Oo. Business Corporation. SBC At yung for mga short. taga-DTI sa Oo. probinsya ay magpapaliwanag at magtutulong kung paano gawin lahat itong mga requirements, kukonting requirements na ito para mapadali ang proseso. Okay, so ayan na Mona. Opo. Bilyon ang binigay sa RD, DTI sa SB very Corporation para informative magpapatulong talaga. Excited na yung ating mga mamayan. Makakatulong sa Yeah. kanila to. While we still want to Yes. ask some more questions, RD, na mukhang naubusan tayo ng oras. Opo. Pero yung sinabi ninyo, sigurado, makukuha talaga ang interest ng ating publiko. Kasi ang DTI is well known for, having highly qualified, dedicated na mga tauhan. And of course, under the leadership of Secretary Lopez. So, RD, nagpapasalamat kami sa inyo for your time. At marami kaming natutunan ngayong araw sa inyo. Yes Lalo na po. itong mga assistants, no? Lalo po ako, natutunan ko, pwede pala ako mangutang sa DTI. Congratulations sa DTI. Yes. Ay, alam mo, yung ini-explain ko pa lang, mga 1% pa lang yan. Marami pang programa ang DTI na makakatulong sa mga micro, small at medium enterprise Wow, natin. opo. Lalo yung mga gustong magnegosyo at may Kailangan mga talaga negosyo. natin silang Mayroon pa tulungan. kaming pinapamigay ng mga seeding program. Kunyari, ikaw may sari-sari store. Opo. Nalugi ka, nagsarado ka. Opo. Pumunta ka sa DTI, bibigyan ka namin ng mga paninda mo. Libre. Parang Yan ang programa. sari-sari Ay, store, no? yun pa pala, RD. Pero wala na tayong time mo na. Sige po. So, pasensya na Sunod RD. na lang, Still sunod na lang. Bibisita na lang po kami. wanted to ask some more questions. Actually, ang opisina ko sa may Makati. Okay. Sige po. So, mamaya kukunin natin kay RD Joel through his staff yung mga links, no, Yes para po. ma-share natin sa publiko. Maraming salamat RD Joel. Saludo Okay. kami sa inyo at sa inyong opisina. Yung DTI Mimaropa is one of the most active at saka accomplished na regional Yes offices po. ng DTI. Salamat po RD Joel Valera. Salamat Sir din. RD, Salamat thank din you sa inyo. so much. Okay, mag-wait tayo kay Salamat RD din. Salamat din sa as a inyo. sign of our pasasalamat sa Susunod. Kulang na nga kami sa tubig. Minsan na nga lang may tubig, gabi na nga lang. Tapos kulay brown pa. So kulang tayo talaga ng water impounding just for the household use. we have to balance the need to protect public health saka yung quest for justice. Short but very striking, may impact. There's no balance there at all kasi everyone is scared for their lives. Pag document kasi hindi mo siya makikita kung authentic ba siya, genuine, sa video conference. Dahil nabawasan po yung kanilang workday, mababawasan din po yung kanilang kita. I think nature is sending us a message to go back to the basics, embrace living a minimal life. Tuwing Huwebes sa TV Goto. When you trust the women
nai-empower mo na You siya. need to understand na lahat talaga nagkakaroon ng adjustments. Blame yourself too much. We're all on survival mode. Forgetting is not healing, you know? Kailangan ng psychological clearance. Dito pa rin sa programang Women! Pampas GV. Yes, pampagood vibes. Ayan. Hello guys and welcome back. Maraming salamat ulit kay Regional Director for Memoropa DTI, RD Joel Valera, sa pagsama sa ating discussion. Napakarami nating natutunan, di ba, attorney? Well, sa tingin ko muna, interesado ka doon sa sinabi niya mga loans. Ay, Parang inspired ka. Sobrang nakita mo yung yung eagerness ko na itanong. Saka yung Ano po yung energy link? level mo parang 10 na yata. Kung, Gusto ko na nga tapusin agad yung yung taping at makapunta na sa Makati office ni RD. lalong-lalo na yung ating mga kababayan na nangangailangan ng Para ayuda. talaga sa kanila to, Oo. attorney. So tama ka muna, it was a great talking to our RD Joel Valera ng DTI dahil malaking bagay ang mga informasyon na ibinahagi niya, hindi lang para sa atin, para sa iyo, kung hindi lalo na sa mga kababayan natin, both the consumers and the entrepreneurs. Yes, and bukod dyan, attorney, we have lots in store for you guys sa mga susunod nating episodes. Yung mga ka-millennials Opo, dyan, mga ka-Gen ka-millennials Z, dyan. katulad ko. Opo, katulad mga... Parang ino-object mo na naman Mona every time I mention it. Nagdi-disagree si Mona. Hindi. Sige na, mag-agree na nga ako, attorney. So, yun guys. Marami pa kaming in store for you, kaya lagi kayong sumabaybay. Dapat nating abangan yung mga success stories ng ating mga kababayan na i-feature natin sa #OInspiring segment natin dito sa One Luna. Ang gusto ko malaman Yes. kung next week Mona, pipila ka para sa loans ng DTI. Absent nga ako, di ba, attorney? Wag mo na akong hanapin next week. Next week ka? Nina, si hello? Nina ang ating host next week kasi pagka pumila si Mona doon sa mga loans Seryoso po ako. Oh. Akala ko nagbibiro lang si Mona. Seryoso Totoo pala, po. no? Yun palang hugot niya kanina. Akala ko Yes. iba eh. Opo. Yung loans pala na sinabi ni RD Joel Valera. Yes At po. sino ba ang hindi ma-inspire Yes. doon? Marami tayong mga kababayan na Miski ikaw, attorney, ngayon nahihirapan mo lang din nalaman na may ngayon ganitong lang na meron programs pala. ang Pero but I DTI. know na merong mga iba-ibang klaseng ayuda because I was once with government. Pero hindi ko alam na merong zero loans. At zero interest. Zero, attorney, I mean, imagine not that. zero loans, but zero interest on loans given Nawalan by ako ng pag-asa ng sa DTI. zero loan. Oo. So, pag nakita niyo si Mona na nakapila next week sa DTI office dito sa Metro Manila, iba yon, loans ang hinahabol ni Mona. Yes, And po. rightly so, bilang kababayan, may karapatan si Mona and she's an entrepreneur. What more yung ating mga naghihikahos at nahihirapan ng mga kababayan. Para po sa inyo to. Para sa kanila to i-maximize natin yung kaya i-offer pala ng government. Nakuha mo ba yung mga links mo ng mga loans na yan? nandito na lahat. Parang yan yata ang hindi mo Magte-text na kami ni nakalimutan. RD. Pinasend ko na lahat ng links. Na-memorize po ni Mona yung mga Yes. characters, ano yan, combination yan ng letra sa kanumero. Imagine, naalala niya. Ha? Yes, So, attorney. Mona, ikaw talaga pag loans ang pinag-uusapan, hindi mo nakakaligtaan yan. Next week, dapat ang ang guest, dapat tungkol pera pa din, attorney. Kailangan natin mamayan yan. Yes. At kanina nga, sinabi natin na ang ating mga kababayan has been struggling dito sa pandemya at kailangan nila ng ayuda. And Kaya DTI dapat ang gawin ng has given us the solution. Yes. And of course, the information was really very, very timely. At dapat mamaya, yung mga links na yan ay nakalista. At, Ayun, ipalabas po natin dyan sa ating itag screen. nyo yung mga kaibigan nyo ngayon Oo. din. Pero Sabi si nyo, Mona, memorize na niya by memory yung, Ano? yung mga links na yan, pambihira. Opo. Itag nyo lahat ng mga kaibigan nyo dyan, kapamilya nyo sa ating comment box. Baka sasabihin sa atin nyo, ni- manood na sila at andito ang solusyon. Mona, baka sabihin sa atin ni Secretary Lopez, wala na ho kaming budget na ibigay na. Hopefully, hindi pa. Naibigay Hindi na pa po kay naubos. Mona Yapot. Hindi pa ubos yung budget. And definitely, I think, Yes.
may bagong budget because of the 2021 GAA, baka patuloy na nagbibigay ng loans sa mga Lalo qualified sa mga na kababayan OFWs natin. na umuwi at Including wala mga kayong OFWs Opo. na nawalan ng trabaho at nandito abroad. ngayon sa Pilipinas. At saka yung mga sa tourism-related industries yes po, pala. kung kayo po isang may maliit na hotel o basta related into our Up to tourism. 5 million yata ang ang Yes, loan para dyan. lang maituloy yung negosyo nyo. Yun, Pag mag-inquire nag-resign si Mona dito sa programa ko, alam nyo na kung saan na siya. Nasa bahay. Naka-loan na ito at nasa tourism-related business na ito or nakahiram siya sa DTI. Mona, hopefully, hindi mo pabayaan yung One Luna. Hindi ko po pababayaan. Aangkinin ko na po. Kasi itong si Mona kasi because she's an entrepreneur, importante na maka-avail din siya because she's entitled to it. The same time, kailangan may tax relief kasi may Pero unahin pandemya natin tayo. yung mga kababayan talaga na ngayon ay hirap na Oo, hirap. si Mona maraming pera yan hindi niya kailangan. Kaya hindi siya naghihiram sa akin Mabuti na lang po mga kababayan, mga ka-millennials dyan, Yes. ka-Gen Z tulad ko, hindi Yes. naghihiram ito si Mona sa akin. Hindi. Maglo-loan siya sa DTI. Opo. Kasi mas marami silang pera. Pera kaysa sa akin. And these are public funds, so she's a taxpayer, entitled po siya. So, there are stories of Pinoys na hindi lang basta inspiring, motivational para sa mga kababayan nating nangangarap na magkaroon ng maganda, masaya, and productive life. Ito ang mga istorya na talagang #sana all ka. Kaya naman, para sa mga gustong mag-share ng kanilang success stories, you can send us through PM sa aming official FB page at TV Koto Official. Also, always keep updated through our YouTube channel sa TV Koto channel and always tune in to channel 107. Meron na po tayong channel, kaya kung may Signal TV kayo, i-click nyo yung 107 At 9 or a.m. 107 every Thursday. sa Signal TV every Thursday at 9 a.m. So, marami din tayong show. Yan, antabayanan nyo lang sa ating Tulad channels. ng Women, meron din tayong Happy Thoughts. Happy Thoughts, and of course, yung News Entry, Yeah. at iba pa. Dito lang sa TV Koto. Yes. So, magkita-kita tayo muli next Thursday. Every 9 a.m., dito pa rin sa One Luna!